Giyera, pagbagsak ng mga eroplano, pasulpot-sulpot na nakakahawang sakit, kamatayan at iba pang trahedya. Lahat yan nakita daw na mangyayari na noon pa ng sinasabing Nostradamus ng Asya, ang bisyonaryo na si Rudy Baldwin. Totoo ba o sadyang nagkataon lang ang kanyang mga naging pangitain? Babala ni Rudy Baldwin. Sa Pilipinas, ang kilalang visionary na si Rudy Baldwin, sinasabing Pinoy Nostradamus. Ang tanungan ng marami dahil marami din daw sa mga prediksyon niya ay nagkakatotoo. Ilan lamang dito ay ang lindol sa Davao, ang pagpanaw ng batikang aktor na si Eddie Garcia, ang pagkamatay ng basketball legend na si Kobe Bryant at ang anak na si Kiana, at ang pagputok ng Bulkang Taal noong 2019. At ngayong 2025, kahindik-hindik na mga trahedya at kamatayan pa rin ang nasisilayan ni Rudy na naghihintay daw sa atin sa bagong taon. Una, ang pagbagsak ng marami pang eroplano. Aming magaganap na kakaiba sa kalangitan sa darating na taon. Ayon kay Rudy, hindi ito mga simpleng ulap at araw lamang. Masisilayan daw natin ang araw na tila halos humahalik na sa lupa, dala ang sobrang init. Alam mo yung masasabi mo sa sarili mo na nangyari lang sa panahon ni Noah, sa panahon ni Moses. Makikita niyo na po. Makikita niyo na po yung sa kalangitan. Dagdag pa niya, magiging kulay apoy ang langit na nagbabadya ng aksidenteng tatatak, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa hula, 3 aksidente sa himpapawid ang magaganap sa 2025, kung saan may kasamang kilalang personalidad ang malalagay sa peligro. Ang ganitong mga pangyayari ay babala sa atin na mag-ingat dahil kapag kumulimlim ang kalangitan ng biglaan, ito'y isang palatandaan na mayroong aksidenteng mangyayari. Ang krimen na rape na mangyayari daw sa isang batang aktres. Balik lang ng babae po to. Kamakailan lang po yan, lumabas. Ito naman, himala na lang kung mabubuhay siya. Ako magbigay na talaga ako ng matindi, clue na talaga ha. Latest lang po siya na issue sa cheating. Ang pangalan niya, nag-start sa letter M. Ang bagong sakit na kakalat na magiging bagong pandemya. Ano siya bakterya. Lumabas naman ulit sa vision ko. Basta once na isang tao, sumuka na ng dugo, tsaka dumugo na yung ilong. Kung paano tayo nagigpit ng pandemic, na kailangan talaga yung tao niyan, huwag mo siyang lalapitan. At ikalima, ang pinakamatinding pagputok ng Bulkang Taal na magaganap daw ngayong taon. But this 2025, mag-eruption po siya ng pinakamalakas. Mag-face mask na tayo lahat. Talagang grabe, ang dilim ng paligid pati Metro Manila. Isang matinding pagsabog tara sa mga pinakamainit sa hula ni Rudy ay ang pagbabalik ng aktibong Bulkang Taal. Ayon kay Rudy, maghahanda tayo sa isang malakas na pagsabog ng bulkan na ito sa taong 2025 na magdadala ng napakalaking pinsala. Kumbaga, itong taong 2025, ito na yung pinaka-eruption ng pinakamalakas. Wika ni Rudy, ito raw ang magiging huling matinding buga ng bulkan bago ito muling manahimik. Pero hindi lang ito ang babala ni Rudy dahil sa pagsabog na ito, may lilitaw daw na bagong isla sa gitna ng lawa. Isang isla na nakakamangha dahil ito raw ay magagamit para sa pananampalataya. Dito raw ilalagay ang mga santo bilang pagpaparangal sa Diyos. Maaari nating tingnan ang prediction na ito bilang babala at pagkakataon para maghanda. Sapagkat sa nakaraang mga taon, pinatunayan na ni Rudy na kaya niyang makita ang mga ganitong kaganapan tulad ng pagsilang ng bagong isla sa Japan matapos ang malakas na lindol. Kaya sa 2025, mag-ingat at maghanda sa posibleng panganib na hatid ng Bulkang Taal. Taon ng pagdadalamhati sa mga tagahanga at personalidad. Ayon pa kay Rudy, 2025 ay isang taon na puno ng pagdadalamhati, lalo na para sa mga tagahanga ng mga sikat na personalidad. Sa taong ito, may ilang kilalang tao ang masasawi dahil sa aksidente, depresyon at sakit. Ilan dito ay mga veterano na tila hindi kinaya ang bigat ng buhay at nagdesisyon na wakasan na ang kanilang buhay. Nakakalungkot isipin na sa harap ng kamera, tila masaya ang kanilang ngiti, ngunit sa likod nito ay nagtatago ang kanilang hinanakit. Tinatayang tataas ang mga kaso ng depression at stress, hindi lamang sa mga artista, kundi pati na rin sa mga karaniwang tao. Lalo na sa mga OFW na mag-isa sa ibang bansa, may mga OFW pa na tila walang awa na biktima ng krimen gaya ng pagsunog ng buhay. Isang napakasaklap na senaryo na binigyang diin ni Rudy sa kanyang hula.
Kaya't ipinapaalala niya sa atin ang halaga ng komunikasyon sa pamilya at pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos. Bagyong may dalang trahedya. 3 malalakas na bagyo ang tatama sa Pilipinas sa 2025 ayon kay Rudy. Hindi ito mga simpleng bagyo lamang kundi magdudulot ito ng matinding pinsala. Isa sa mga bagyong ito ang magdadala ng kakaibang lakas na tila kasama ang galit ng kalikasan. Kaya't nararapat lamang na maghanda ang bawat isa. Dagdag pa rito, ang mga bagyong ito ay hindi lang tatama sa karaniwang mga lugar na nasalanta na noon. Magdudulot din sila ng matinding baha, pagguho ng lupa at pagkasira ng mga tirahan sa mga hindi inaasahang rehiyon. Paglago ng krimen at kasamaan. Isang madilim na prediction pa ni Rudy ang pagtaas ng antas ng krimen, lalo na ang mga kagagawa ng mga sakim, gahaman, at mga traidor. Kasi ito pa namang taong 2025 is taon ng pag-traidor. Maraming mapanglinlang at mapang-abuso ang magpapakita ng tunay na kulay sa 2025. Nagbigay pa siya ng payo na huwag basta magpautang sa 2025 dahil hindi babayaran ang utang at mag-ingat sa mga mapanlinlang na tao. Kaya advice ko sa inyo sa taong 2025, huwag kayo magpautang. Maniwala kayo sa vision ko, wala magbabayad. Sa 100%, baka may 2% lang magbabayad. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may kanya-kanyang pagsubok. Apoy ang haharapin ng China, paglubog at pagguho naman sa Indonesia at walang tigil na mga lindol sa Pilipinas. Tila ipinapaalala sa atin na palaging may banta ang kalikasan sa bawat sulok ng mundo. At panguna, pagtaas ng pananampalataya at pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng mga negatibong prediksyon, nagbigay si Rudy ng isang sinag ng pag-asa. Ang taong 2025 ay taon ng pananampalataya. Maraming tao ang magbabalik loob sa Diyos at mananalangin, maghahanap ng kaligtasan at gabay. Ito rin ang taon kung saan marami ang magbabalik sa simbahan, magbibigay ng panalangin, at muling tatanggapin ang pananampalataya sa Diyos bilang gabay sa kanilang mga buhay. Para kay Rudy, ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat, na sa kabila ng mga pagsubok, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa at pananalig. Maraming milagro raw ang magaganap sa kalangitan na magtutulak sa mga tao na magbalik loob at muling magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kanyang bisyon, ito ang panahon kung kailan ang pananampalataya ang magiging sandigan ng marami sa harap ng mga darating na hamon. Tila nagbigay ng babala si Rudy Baldwin para sa 2025. Isang taon ng malalaking pagsubok, kalamidad, at mga pangyayaring puno ng trahedya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang mensahe ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa gitna ng lahat ng bagyo, pagsabog at sakit, ipinapaalala sa atin ni Rudy na manalangin at maghanda. Lahat ng kanyang angking kakayahan, naniniwala si Rudy na ang kanyang mga nakikita o mga vision ay biyaya mula sa Diyos. Instrumento lang daw siya para maiparating ang mga mensahe sa mga tao. Hindi dapat tayo magpapaniwala sa mga sabi-sabi o mga claims ng mga ilan na meron silang mga visions and revelations na natatanggap. Ang pinakasigurado lang ay yung mga visions na revelations na kinoconsider ng simbahan authentic, genuine, ay yung makikita natin, mababasa natin sa Biblia, sa banal na kasulatan. Mangyari man o hindi ang mga hula ng tao sa mundo, katulad ng pangitain umano ni Rudy Baldwin, isa lang ang dapat nating paniwalaan at kilalanin. Ito ang kataas-taasang Diyos. Ano ang iyong palagay sa bagong hula ni Rudy Baldwin? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God.